Hallelujah, 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 Hallelujah. Hanapin ang poong mahal, siya'y ating matatagpuan. Sa Kanya tayo magdasal. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ng bahay na iyon, ngunit hindi nagiba, sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ng bahay, bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuni ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsupo mo ng lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ninyo ang katabi ninyo ng magandang hapon? Sabi po nila sa isang kaharian, ang hari daw po ang laging nasusunod. Kaya nga tinuturing ang isang hari bilang isang makapangyarihan at maraming naghahangad na maging hari. Dahil lahat ng kanyang sabihin, lahat ng kanyang gustuhin ay pwedeng mapangyari. Pero tandaan natin mga kapatid, na sa buhay natin, merong naghahari. Natanong nyo na po ba sa inyong kalooban, sino ba ang naghahari sa puso ninyo? Marahil sasabihin ng mister, yung misis ko po. Pero kung tutuusin mga kapatid, sa mata ng ating pananampalataya, ang naghahari sa puso natin ay walang iba kundi ang Diyos. At kung ang Diyos ang naghahari sa puso natin mga kapatid, ano ang panawagan sa atin? Sundin ang kanyang kalooban. Sundin ang kanyang mithiin. Bakit ko pinasisimulan ng ating pagninilay sa hapong ito sa pamamagitan ng mga bagay na ito? Dahil kung mapapansin po natin sa ating ibanghelyong napakinggan, sinabi mismo ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Sa madaling salita mga kapatid, merong mga tao, madaling sabihin ang pangalang Jesus sa kanilang buhay,
Merong mga tao na madalas magpakitang tao sa kanilang buhay, pananampalataya at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Pero ano ang tunay na kalooban? Hindi sumusunod sa tunay na kagustuhan ng Panginoon. Sa madaling salita, mga kapatid, ang kaharian ng langit, kung nagahari ito sa puso ng bawat isa, ang kaharian ng langit, dapat ang nagahari sa puso ng mga taong pumupasok doon ay walang iba, kundi ang mahal na pong Jesus Nazareno. At kung ang mahal na pong Jesus Nazareno ang nagahari sa puso ng bawat isa sa atin, hindi lang tayo magaling sa pananalita, kundi nakikita sa buhay natin si Jesus. Kaya nga, mga kapatid, ang pagsasabi ng Panginoon, Panginoon, ay hindi lamang sa pananalita, kundi ang tunay na nagsasabi ng Panginoon, Panginoon, ay dapat nakikita sa ating pagkilos at paggawa. Dahil kung ito ay nakikita sa ating pagkilos at paggawa, nangangahulugan, ang nagahari sa puso natin ay ang Diyos. At kung ang nagahari sa puso natin ay ang Diyos, ang sinusunod natin ay ang Diyos. Ang sinusunod natin ay si Jesus. Kaya mga kapatid, magandang tanungin yung ating mga puso sa mga oras na ito. Sino ba ang madalas nating sundin? Sino ba ang kaloobang sinusunod natin? Yung kalooban lang ba natin? O ang tinig na ng Diyos na nangungusap sa atin upang tayo'y gumawa ng mabuti at tama? Alam niyo po mga kapatid, bakit ba tayo nagkakasala? Bakit ba tayo minsan nagkakamali? Dahil mas madalas nating sundin kung ano ang kagustuhan natin at hindi ang kagustuhan ng Diyos. Dahil ang mga taong sumusunod sa kagustuhan ng Diyos, kailanman hindi napapahamak. Kailanman hindi nagkakamali. At ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos, tiyak, ito'y patungo sa kanyang kaharian. Tiyak, ito'y patungo sa kalangitan. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, yan po ang ipanalangin natin. Lalong-lalo na po ngayong panahon ng Adbyento, na kung saan ang bawat isa sa atin, tinatawagang pakinggan ang tinig ng Diyos. Pakinggan ang pangungusap ng Diyos upang ang ating mga puso'y laging sumunod sa kanyang kalooban. Ang ating mga puso'y laging patungo sa kanyang kaharian. Ang ating mga puso'y laging patungo sa kalangitan. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, yan po ang ipanalangin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Nang maghari sa ating puso ay si Jesus. Dahil kung siyang naghahari sa ating puso, tiyak, tayo'y makapapasok sa kaharian ng Diyos. Tiyak, tayo'y makapapasok sa kalangitan. Amen.